kaya nating manindigan sa ating tinuturo na nasa salita ng Diyos. At madalas niya, sinasabi namin, yung doktrina ng Biblia ay ang doktrina ng Baptist. No? At ang doktrina ng Baptist ay ang doktrina ng Biblia. Pero meron lang tayong kinikilalang mga Bible, no? Isa na rito ang kinikilala natin sa English language ay ang King James 1611. Yan ang number 1 natin kinikilala, inerrant, no? Infallible Word of God. King James Bible in English language, 1611 yan. Okay? So, nasabi po rito, John 3:16 hanggang 18, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga, eternal security. Sapagkat ang binabanggit ng Bible ay everlasting life. Verse 17, For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Diba? Yung hindi lamang po isang lahi ng, kundi yung buong and the entire race of man. Actually, isang lahi lang naman talaga tayo kay Adan. Diba? Kaya lang nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. Yun yung nangyari nung guluhin ng Diyos ang lingwahe ng tao, panahon ni Brad sa Tower of Babel. Verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Yan po, no? So, dapat ang tayo ay dapat nagtitiwala. Hindi lamang naniniwala, kundi nagtitiwala. Isa itang faith means pagtitiwala. Po? At ang medyo magang na salita dyan sa faith ay believe. Po? Maniniwala. Sumasampalataya. Nagtitiwala. Yan. Po? Yan. Sabi po ng Jeremiah, The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So sabi ng John 3:16, For God so loved the world. At ang sabi ni Jeremiah, sabi ng Diyos, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Di ba? Hindi lamang yung security natin, kundi yung love of God is everlasting. Kaya meron pong everlasting. At ang everlasting means no end. Ako? Infinite. Infinite love. Infinite security. Okay, manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita sa aming pong pag-aaral. Kayo po ang malulahati sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, mahal ng Diyos ang tao. Bagamat ang tao, ang sabi ng Bible, ay sama-samang lumihis according to Romans chapter 3. No? Sama-samang lumihis ng landas at nawala ng kasaysayan. Ang tao ay naging rebelde laban sa Diyos. Hindi sinunod ng tao kung ano ang gusto ng Diyos, kundi sinunod niya yung kanyang sariling kagustuhan. Diba? Kaya ang pagsunod sa sariling kagustuhan na hindi kalooban ng Diyos ay isa pong missing the mark. Missing the mark. Isang kasalanan na dapat nating bigyan ng atensyon na kapag ka ang kalooban ng Diyos ay hindi natin tinupad, hindi natin ginawa, ay tayo po'y nagkakasala laban sa Diyos. Kaya po, pero kahit na lang gano'n, ang sabi po ng Biblia, God so loved the world. At ang sabi po ng Jeremiah,
with an everlasting love. So, bahal ng Diyos ang tao, sapagkat sabi po ng Genesis, tayo po ay nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ang ayon sa kanyang larawan at wangis. At maging sinabi ng Psalms 139, how wonderfully and fearfully God made us. Sabihin, napakaingat at napakasalimuot, no, ng pagkagawa ng Diyos sa atin. Kaya, hindi tayo basta-basta lang nilikha ng Diyos. Ang mga hayop, ang mga halaman, ang lahat ng bagay, sinabi lang ng Diyos na magkaroon. Maging ang angel. Sinabi ng Diyos magkaroon ng anghel. Lumitaw ang anghel. At ang mga anghel na yan ay nagkaroon ng tinatawag na order. Kaya si Lucifer ang magandang anghel. Makapangyarihang anghel. At nasa kanya yung mga talento, lalo na yung music, no? Nasa kanya yung mga mahalagang bato. Binihisan siya ng Diyos ng kayamanan, ng kanindigan. Pero nasilaw siya sa kanyang kagandahan. Nasilaw siya sa kanyang kapangyarihan. At gusto niya maging katulad ng Diyos. Ngayon, ang mga anghel, wala silang pag-asang maligtas na. Bakit? Sapagkat hindi sila katulad ng tao. Ang tao ay isang race from Adam. Pero ang angel, wala silang pinagmulang lahi. Sila ay nilikha ng Diyos, hindi isa-isa o hindi isang pirasong anghel, no? At nanganak, dumami. Sapagkat wala namang anghel na babae. Sa Pilipinas, sa mundo lang may anghel na babae. Ang tawag sa kanya ay angel. Kaya anghel na pangalan eh. At yung mga batang namamatay, ng mga babies, pagdating sa langit ay nagiging angel. Kaya hindi po totoo yun. Pagkat ang angel ay hindi pinapanganak. Ang angel ay nilikha ng Diyos na minsanan. Pero ang tao, no, ay meron lang siyang isang human race na pinanggalingan si Adam, at mula kay Adam, lumitaw si Eva. At mula kay Eva at kay Adan, lumitaw si Cain. At si Abel, bagamat pinatay ni Cain si Abel. At lumitaw si Seth. At mula kay Seth, lumitaw si Noah. At mula kay Noah, lumitaw si Abraham. At mula kay Abraham, nagkatawang tao sa pamagitan ng laman ni Mary na lahi ni Abraham. Ganyan po ang nangyari. Kaya ang tao po ay human race. Kaya si Kristo ay namatay, hindi sa angel, kundi siya namatay sa human race, para sa tao. Kaya, yung sinasabi rito, the world, bagamat ang ibig sabihin ng world ay cosmos, pero yung tinutukoy dito na world ay hindi lamang cosmos, kundi ito yung human race. Ito yung tao. Ito yung ako. Ito yung ikaw. Ito yung tayo. Ha? Minahal tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. At ang Diyos na ito ay nagplano ng tinatawag na kaligtasan. Pinlano niya, bagamat nakita ng Diyos before He created all things, nakita na ng Diyos na magkakasalang tao. Pero hindi niya ito pinansina kapag nagkaroon na ng resolusyon. Ano po yung resolusyon ng Diyos? Ang resolusyon ng Diyos, sabi ni Kristo, I will die for them and save them. Hindi na sana lilikhain ng Diyos ang sangkatauhan according to John 1:3.
kundi lamang dahil kay Kristo. Dahil namagitan si Kristo sa Ama at sa Holy Spirit. Sabi ni Kristo, likhain natin ang tao kahit magkakasala. Mamamatay ako para sa kanila. Tutubusin ko sila ng aking kamatayan. Magkakatawang tao ako. At nakumbisi ang Ama, nakumbisi ang Holy Spirit to create man and woman. At nung magkasala ang tao, nagpatay ang Diyos ng tupa, larawan ni Kristo. Pero sabi po ng Bible, before the foundation of the world, namatay na si Kristo. Christ died already. Kaya bago pa nagkaroon ng creation, sabi ng Bible, si Kristo ay namatay na para sa iyo. Si Kristo ay namatay na para sa akin. Si Kristo ay namatay na para sa lahat. Pero mayroong requirements sa Panginoon. How to be saved? Ang sabi ng Bible, whosoever believeth. Whosoever believeth. Sino ba ang sumasampalataya? Yung salitang whosoever, mga kapatid, ang ibig sabihin, walang tao na hindi ginusto ng Diyos na maligtas. Hindi po totoo at wala po sa Biblia na pinili lang ng Diyos ang gusto niyang maligtas at yung ayaw niya, hindi. Dahil yun daw mga hindi napili, kahit magpakabuti, kahit tumanggap kay Kristo, kahit magsisi na magsisi, hindi pa rin maliligtas kasi hindi siya pinili para maligtas. Ngayon, yun namang pinili, kahit anong kasamanan gawin, maliligtas pa rin. Kahit tanggihan ng Diyos, maliligtas pa rin. Kahit pusungin ng Holy Spirit, maliligtas pa rin. Ay sabi ng Bible ang pumupusok sa Holy Spirit ay wala ng kapatawaran. Paano ba pinupusong ng tao ang Holy Spirit? Ito po, pag tinanggihan nyo si Kristo. Pag tinanggihan ng tao si Kristo, ay iyong pinupusong. Ginigring ang Holy Spirit. At pagka napusong nyo ang Holy Spirit, sabi ng Bible, wala nang kaligtasan sa taong yan. Tinanggihan mo nga si Kristo Sapagkat ang pagtanggap kay Kristo as Lord God and Savior ay ang pagtanggap mo rin naman ng Holy Spirit. Sapagkat nasabi po ng John, ng Romans chapter 8, verse 9, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. So, paano nagkakaroon ng Holy Spirit ay isang tao? Pag tinanggap mo si Kristo sa katauhan ng Holy Spirit, napasok si Kristo sa iyong puso. Through Holy Spirit, if you receive Christ in your heart, the Holy Spirit will come into your life. And the Holy Spirit will become a seal of your salvation. It will become an earnest of your salvation. Siya yung down payment ng kaligtasan mo, ng iyong body. Kapag nung tanggapin mo si Kristo, naligtas ang iyong kaluluwa at nabuhay ang iyong espiritu. Pero ang iyong katawan ay hindi paligtas. Hindi paligtas ng katawan natin. Pero meron ng down payment. Yung earnest. Ano po yung down payment ng ating kaligtasan? Yung Holy Spirit na nasa katawan natin. The moment na tinanggap ng tao si Kristo, the Holy Spirit will come into his life, into his body. And his body, or her body, or our body, will become the house or the temple of the Holy Spirit, according to 1 Corinthians chapter 3 and chapter 6. Kaya kapag tinanggap ng tao si Kristo, tatanggapin din niya ang kaloob ng Diyos
na walang hanggang buhay. Kaya nga sabi po ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Lahat lamang ng sumasampalataya, nagtitiwala kay Kristo, ay bibigyan sila ng kaligtasan, bibigyan sila ng banal na Espiritu, at tatawagin silang anak ng Diyos. Kaya, ang isang tao na tumanggap kay Kristo, siya po ay tinatawag na anak ng Diyos o Kristiyano, at siya lamang po ang mayroong tinatawag na eternal security. Amen? Eternal security. Eternally, you are secured. Yung salitang once saved, always saved. Tama po yun. Kaya lang, hindi na nga natin kailangan ng salvation sa langit eh. Dito lang sa lupa. Kaya kapag naligtas ka na ngayon, forever and ever, you are saved. May mga tao, pastor, tinanggap ko na si Kristo, naligtas na ako. Eh kung totoo sa puso mo, eh di pwede na ako pumatay. Hindi rin mga pala mawala kaligtasan ko pag pumatay ako, dahil ako ligtas. Pwede na pala ako mangalunya, sapagkat hindi naman pala nawawala ang kaligtasan ko pag nangalunya ako. Pwede na pala ako magnakaw, dahil hindi naman pala mawala ang kaligtasan ko. Pero ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang kay Kristo ay bagong nilalang. Sang-ayon po yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Those who are in Christ is a new creature. All things are become new. Behold, sabi doon, all things are become new. Kaya, hindi mo pwede sabihin na kahit ako'y gumawa ng kasalanan, sapagkat tinanggap ko na si Kristo, ako'y ligtas pa rin. Hindi po ligtas siya, sapagkat hindi po yan ang tanda ng isang Kristiyano. Sabi nga, sa Matthew chapter 7, sa kanilang bunga ay makikita niyo sila, makikilala niyo sila. Mamumunga ba ang igos ng dawagan, ng tinik? At yung bang dawagan ay mamumunga ng igos? Ibig sabihin, yung Kristiyano ba ay mamumunga ng isang tao na ang buhay ay buhay diablo? Hindi po, sapagkat Kristiyano siya. Hindi siya pwedeng mabuhay ng buhay ng isang makademonyo. Kundi, ang kanya ibubungang pamumuhay ay maka-Diyos na pamumuhay. Ano ba? At ang isa pong tumatanggap kay Kristo, sabi po ng Romans chapter 8, verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang mga inaalalayan, inaakay, o pinangungunahan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. Tuturuan ka ba ng Holy Spirit? Oy, patayin mo yan, kaaway mo. Oy, ripin mo yung bata na yan. Hindi po kayo tuturuan ng Holy Spirit na ganyan. Aalalayan ka ng Holy Spirit upang magawa mo ang kalooban ng Diyos. Buhay na banal. At sabi pa po rin sa verse 15, for, pinutol ko na lang, ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Sabi po rito, at tinanggap natin ang Espiritu bilang katibayan na tayo po ay kinukupkup ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Di ba? Yung katibayan na yan, na anak ka ng Diyos, ay ang Holy Spirit. The Spirit, verse 16 itself, beareth witness with our spirit that we are the children of God. So yung Holy Spirit, once you receive the Lord Jesus Christ in your heart, the Holy Spirit will come into your life, and that Holy Spirit will become
a seal of your salvation. And the Holy Spirit will become an earnest of your salvation, of the salvation of your body. And the Holy Spirit will guide you. Huh? Will guide you according to the will of God. Will guide you to live a life according to the will of God. Hindi po kayo gagayad ng Holy Spirit sa maling buhay. At ang Holy Spirit will say to your spirit, you are a child of God. Madadama mo yan eh. Hindi mo maririnig ng tenga mo. Pero mararamdaman mo. At biglang sasagi sa iyong isip, anak pala ako ng Diyos, ano? Hindi pala ako dapat nanunungayaw. Di ba? Hindi pala ako dapat nag-iisip ng bagay na makasasama sa mga tao, kundi kung ano yung makakabuti sa mga tao. Kaya sabi ng Bible you can love even your enemy. Sapagkat ang Holy Spirit na nasa iyo will teach you to love your neighbor, even your enemy. Ito yun. Kaya, sabi po ng 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. Sapagkat ikaw ay mayroong Espiritong Banal, at ang Espiritong Banal na nagsasabi sa iyong Espiritu na anak ka ng Diyos, at bilang anak ng Diyos, tagapagmana ka. Amen? Ewan ko ba? Malulungkot ba ako kung ang tatay ko pala ay si Marcos at ako'y tagapagmana ni Marcos? Hindi na si Bill Gates, pinamakayaman tao sa mundo si Marcos. Si Bill Gates billion lang ang pera nun kay Marcos, trillion. Kaya, kalimutan niya na si Bill Gates. Marcos na tayo, bakit? Nasa Pilipinas ang pinakamayamang tao sa daigdig. Wala po sa Amerika. Ba't naman naghihirap pa rin ang bansa natin? Bakit? Saka na natin pag-usapan yun. Pagka nalaman mong anak pala ako ni Marcos, yun nga lang si FPJ, di ba? May nagpakilalang siya daw ay anak ni FPJ. Sino yun? Sino yung nagpakilala? Nag-artista yun. Sino yun? Di ba kinikilala ang anak ni FPJ, si Grace po? Senador. O, sino yung nagpakilala na siya anak doon ni FPJ? Nung namatay yata si FPJ, nagpakilala yun. Na artista. Andy po ba yun? Andy po? Ay, hindi. Lala. Ano? Nakalimutan ko na. Di ba? Artista lang yun. Bagamat sikat. Ito. Ngayon, si Marcos, sikat siya ngayon dahil nga siya ang pinakamayaman tao sa buong mundo at siya ang presidente ng Pilipinas. Pero sabi ng Bible, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan ng daigdig. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kayamanan ng sangkalangitan. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Namumroblema pa ba ako? Sa mga bagay-bagay, anak naman pala ako ng Diyos, tagapagmana naman pala ako ng Diyos. Di ba dapat payapa ako, masaya ako? At nakikita kasi natin yung present situation Nakatingin ka sa present situation. Hindi ka nakatingin sa future. Nakakapatid. Dapat hindi tayo nearsighted na katulad ng tupa. Dapat far-sighted. Kung ang present mo ngayon ay mahirap ka, pero ang future mo, hindi ka mahirap. Dahil mo pa ang trillionaire sa yung sabi nga, ang pinakadakilang tao, mas dakila pa kay Juan. Alam niyo po kung sino yun? Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay mas dakila pa kaysa kay Juan.
Sinabi ni Kristo. Kaya meron pa palang dadakila kay Juan. Ang pinakadakilang propeta ay si Juan. Pero sabi ni Kristo, meron pang dakila kay Juan. Sino yun? Ang sino man sumasampalataya kay Kristo. Kaya ang isang Kristiyano, kahit ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa mundong ito, mas dakila ka pa kay Juan. Sapagkat kasama ka sa tinatawag ng Bible na bride of Christ. Bagamat hindi lahat ay bride. Saka na natin pag-aralan yun, yung bride of Christ. Pero kayo, tayo, ang tunay na bride of Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Holy Spirit na selyo mo, na ikaw ay ligtas, na ikaw ay anak ng Diyos, ang nagsasabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Ang sabi po dito, ano po, yung eternal security, we are secure by God's love. Yun po number one na gusto ko makita nyo. Tayo po ay secure sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Tingnan niyo po yung Romans chapter 8. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Meron ba? Maihiwalay ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Romans 8:35. Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Kaya ka raw bang ihiwalay, o ilayo, o alisin sa pagmamahal ng Diyos? Dahil may tribulasyon ka? Eh, ikaw ang lalayo, pero hindi ang Diyos. Di ba, maraming tao pag dumadanas na ng tribulation, tinatakot nga ang Bible, tinatakot nga ang Diyos. Bagamat Kristyano, nangyayari yan, ha? Nangyayari yan sa Kristyanismo. Ano ba? Distress. Distress ka na ba dahil ang daming gastusin? Ang dami ang nagmamahal ang bilihin. Nadi-distress ka, nai-stress ka. Ngayon, kaya ka bang ilayo sa pag-ibig ng Diyos? Hindi rin. Sabi ko nga sa'yo, ikaw ang lalayo, pero hindi ang Diyos lalayo. Pero kahit lumayo ka sa pag-ibig ng Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Jeremiah, everlasting love. Nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap mo na ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na yan ay si Kristo. You already received the love of God in the person of the Lord Jesus Christ. And Christ was in your heart through the Holy Spirit. Kaya hindi ka na kayang ilayo maging ng distress or persecution. Inuusig ka. Kaya maraming Kristyano naglaylo dahil pinersecute ng magulang, pinersecute ng kamag-anak. Maraming ganyang Kristyano naglalaylo sa gawain ng Panginoon, sa pagsamba, dahil persecuted. Pero dahil ba persecuted ka, mailalayo ka na sa pag-ibig ng Diyos? Hindi pa rin po. Hindi ka pa rin pwedeng ilayo. Dahil mahal ka ng Diyos, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para mailapit ka niya sa Kanya. Yan ang tunay na nagmamahal. Pag lumayo ang kanyang minamahal, gagawa ng paraan niya para mailapit niya ulit. Pero yung hindi naman tunay na nagmamahal, yung mga peke, mamahalin ka lang niyan hanggat mahal mo siya. Pero kung lumabo na ang pag-ibig mo sa kanya, malabo na rin ang pag-ibig niya sa iyo. So, hindi siya true love. Ang true love, kahit nagka-problema na kayo, hahanapin mo pa rin siya. Ilalapit mo pa rin siya sa iyo. Iyan true love.
Pero yung faith na pag-ibig, sige, mamahalin kita hanggat mahal mo ako. Pero pag hindi mo na ako mahal ba, lugi naman yata ako doon. Di ba? Lugi naman yata ako doon. Mahal kita, di mo ako mahal. Pero ang Diyos, kakaiba. Kahit naglamig na ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ng Diyos nananatiling mainit. Amen? Kaya nga, ang Diyos ay kakaiba sa lahat eh. Madalas, kaya naman tayo nalalayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa atin. Dahil nagkakamali tayo ng mga pagpipili. Yung mga decisions po natin ay nagkakamali tayo. Nagkamali tayo ng pagpili ng ating magiging partner. Nagkamali tayo ng pagpili ng ating magiging negosyo. Nagkamali tayo ng pagpili ng ating uunahin gagawing prioridad sa buhay. Dapat ang ating above our priority is God. Amen? Hindi po, ako na ang priority ay Diyos. Mali po yan. Hindi ko ako naniniwala dyan. Dapat, kung ano ang priority mo, nasa ibabaw nun ang Diyos. Kasi ang tao, iba-ibang prioridad eh. Isa, prioridad niya, pamilya. Isa, prioridad niya, negosyo. Ang isa, ang prioridad niya ay ganito. Ako, Diyos ang prioridad ko. Dapat, kung ano man ang prioridad mo sa buhay mo, kaya yan ay negosyo, kaya yan ay pamilya, di ba? Kaya yan ay sport, nasa ibabaw nun, God. Above, all your priority is God. O kaya ano prioridad mo sa buhay? Unahin mo pa rin ang Diyos. Bakit? Sapagkat nasabi ng Matthew chapter 6, seek ye first the kingdom of God. Di ba? Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. And all these things shall be added unto you. So, unahin mo lang. Above your priority is God. Gawin mong number one ang Diyos sa lahat. Gawin mo ang Diyos ang overall your priority. Sabi nito, verse 38, for I am persuaded that neither death, life, angels, principalities, powers, things present, things to come. Verse 39, heights, depth, any other creature shall be able to separate us, to separate you, to separate me from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Di ba? Kaya, wag po kayong magkaroon ng tinatawag na pagdududa. Doubt. Bagamat normal yan sa isang Kristyano, sapagkat tayo ay makasalanan, naligtas lang. Pero kung ang ating pagtitiwala sa Diyos, yung ating faith ay lumaki. Paano ba lumalaki yung faith? Mga kapatid, ang faith natin ay lumalaki habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga tukso, sa mga kahirapan, sa mga persecutions, sa mga tribulation. Kaya hinahayaan ng Diyos na dumaan ka dyan. Sapagkat alam ng Diyos na pag dumaan ka dyan at pag nakalagpas ka dyan, ang pananampalataya mo mas malaki kaysa nung hindi ka pa dumadaan dyan. Kaya dapat i-welcome natin ang lahat ng yan sa buhay natin. Kaya meron akong sinabi sa inyo nun eh. Di ba? Ang mga tukso, pagsubok, lahat ng binanggit na to ng Romans chapter 8, mga kapatid, ay blessing in disguise. Blessing yan in disguise. Oo, nahihirapan ka. Siyempre, may persecution, may tribulation eh. Di ba? May pain, di ba? May distress. Di ba? Merong, nakikita mo na yung death.
mukhang mamamatay na ako ah. Alam niyo po ba? Nandito pala kami sa pila. Akala ko, katapusan ko na. Kaya nga nagpapaalam ako sa misis ko noon eh. Maliliit pa yung mga anak ko noon. Wala pa yata si BJ noon. Nandito pa lang kami kay Aling Lita, nagkasakit ako doon. Wala pa si BJ noon. Doon pa lang kami kinananag. Kalita nakatira. Akala ko talaga katapusan ko na yun eh. Ay, sisipin mo, pag pumutok ako, nahihilo ako, tapos para akong babagsak. May nagsabi lang sa akin, Pastor, kulang ka sa tubig. Sabi ni Kaenteng. Kaenteng, Pastor, kulang ka sa tubig. Ganun po ba? Nag-water therapy ako. Ayun, sabihan ng Diyos. Si Kaenteng na-invite na natin yan sa anniversary ng church. Pagpatin siya. Winitnessan ko na sa Panginoon niya, tumanggap sa Panginoon niya. Kaya naging kaibigan natin yan, si Kaenteng. At nung magkasakit ako, siya rin nagsabi sa akin, Pastor, kulang ka ng tubig. Uminom ka na ng maraming tubig. Bigay ka ano? Siya mismo. Sinunod tipayan niya. At unti-unti, bumalik ang aking lakas, bumalik, naging maayos. Tubig. Pero, hindi ko inisip na ako ay magpa-confine. Alam niyo bakit? Sapagkat naniniwala ako, kaya akong pagalingin ng Diyos kahit wala ako sa ospital. Una, wala nga akong pera para ako magpa-confine. Pangalawa, gusto kong maranasan kung anong gagawin ng Diyos sa akin doon sa panahon na gano'n. Isang simpleng tao, nakapitbahay, ang nagsabi, unang kapastor sa bibig. Ako nag-aaral na ako ng maraming katuruan patungkol sa health. Pero, nagkakamali pa ako. Kapag ang regular na iniinom ko noon, mga tsaa. Nasobrahan ako sa tsaa. Naubos na yung tubig ko. Puro tsaa na lang ang laman ng dugo ko. Kaya hindi ko na-exit na-practice yung sa isang tasang tsaa, iinom ka ng 3 tasa na tubig, pure. 2 hanggang 3 tasa, pure water. Bakit? Sapagkat sa isang tasang tsaa na iinumin mo, mas marami siyang ilalabas na tubig sa katawan mo. Ang tsaa kasi ay tinatawag na diuretic. Sa katagalan kong umiinom ng tsaa, hindi ako umiinom ng maraming tubig na puro. So, unti-unti, nauubos yung tubig ko sa katawan. Puro tsaa na lang ang natitira. Kaya, nung pinayuhan ako, Pastor, minom ka lang ng maraming tubig. Sinunod ko lang yung payo. Minom lang ako ng maraming tubig. At yun na. Nagtuloy-tuloy na. Ito mga to na binabanggit ng Diyos ay nagsisimula lang testing ground sa isang Kristiyano upang lalo siyang tumibay, tumatag, lumalim at pagtiwala sa Diyos. Pero kahit nalayo ka na sa Diyos dahil pinili mong lumayo sa Diyos, hindi ka pa rin nilalayuan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sapagkat pag namatay ka, saan ka pupunta? Palagay, saan kayo pupunta pag namatay kayo? Sa impyerno ba? Sa langit. Bakit? Kristyano ka nga eh. Amen? Kristyano ka na, anak ka ng Diyos, hindi ka na pwedeng pumunta ng impyerno. Hindi nawawala ang kaligtasan. Hayaan natin yung mga nawawala ang kaligtasan, hayaan natin mawala ang kaligtasan nila. Sila yun. Pero ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay forever. Eternal. Everlasting. Meron silang talata. Pagka daw nagkasala. Pero sinabi sa dulo, hindi na rin sila pwedeng baguhin kahit ang pagsisisi. Di, wala na rin palang silbi. Pagka pala nawala ng kaligtasan mo, hindi ka na rin maliligtas. Pagka hindi ka na pwedeng mabago kahit ng pagsisisi.
Amen. Ay, paano ko makikita kaligtasan ko? Magsisi ka lang. Eh, sabi nga ng Bible eh, maging ang pagsisisi, wala na rin eh. Maging ang pagsisisi ay hindi na sila pwede pa baguhin pa. Magsisi ka ba na magsisi, wala nang silbi yun. Eh di mainam pa pala yung hindi ka naligtas. Walang nawala sa'yo, at saka ka naligtas, at saka ka namatay. Di ba? Katulad ng dalawa na kapako sa krus. Wala na silang panahon para mabuhay pa sa mundo eh. Ganun sana. Pagkaligtas mo, patay ka na. Para tiyak, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Di ba? Pero alam ng Diyos kasi na tayo ay laging nagkakamali. Laging nagkakasala. Kaya kahit na lang tayo nagkakamali, especially mga pagkakamali hindi sinasadya, ay hindi pa rin pwedeng baguhin ang plano ng kaligtasan. Ang plano ng kaligtasan ay walang hanggan. Amen? Walang katapusan. Kaya huwag kayo maging nearsighted, maging far-sighted kayo. Etong problema ngayon, harapin mo. Sabi nga ni Chuck Swindoll, harapin mo ang problema mo. Diba? Paglabanan mo yan, tapusin mo yan. Sabi ni isa, paano kung ang problema ko po? How can I face my problem if my problem is my face? Paano ko harapin ang problema ko? Eh, ang problema ko yung mukha ko, yung harap ko. Eh, ayaw niya tumingin sa salamin. Kung nakakakita siya ng salamin. Diba? Ang healthy raw na tao, pag may problema, nilulutas ang problema. Yan daw ang healthy tao. Healthy ka ba? Eh, pag may problema ka, lutasin mo. At pag ayaw mo lutasin ang problema mo, you're not healthy person. Hindi mo nilulutas eh. Lutasin mo. Oo, maaaring mahirap. Oo, maaaring matagal. Oo, maaaring magdusa ka pansamantala. Pero, pagka iyan ay nilipas mo sa biyaya at tulong ng Diyos, amen? Lalago ang pananampalataya mo. Kaya nga yun daw problema, yan daw yung mga bagay na nagpapalaki, nagpapalago, nagpapanatag, no? Nagpapatibay, nagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. So, huwag niyong tanggihan ang problema sapagkat ang problema ay biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos siya, huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa inyo. Pangalawa, hindi lamang tayo secured by God's love. Secured by the hands of Jesus and the Father. Secured by Jesus and Father's hand. Yan. Tayo po ay ligtas. Tayo po ay secured sa pamamagitan ng kamay ni Kristo at ng kamay ng Diyos Ama. Tingnan niyo po. John 10:29. Yung salita, no one can pluck us out of God's hand. Walang aagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Ayan. And I gave them eternal life. O, tingnan niyo. Eternal life agad. Tapos na may problema pa tayo. Madalas sa pinoproblema natin, wala tayong pampasain. Diba? Sabi ko ba? Pag-aralan nyo rin namang magutom. Sabi ni Pablo yan eh. I know how to be hungry. And I know how to be full. Eh, iba sa inyo, ayaw matutunang magutom eh. So, mahirap ka. Ayaw na. Oh, mahirap naman talagang gutom eh. Lalo kung nagtatrabaho ka. Hindi ka makagawa. Nalalambot ka. Hindi mo makonsentrate ang isip mo sa ginagawa mo dahil gutom ka nga eh. Pero, tiniis mo yun. Tinuloy mo yung trabaho mo kahit walang pagkain. Nalalambot ka pero nilakasan mo pa rin ang katawan mo. Binigay mo pa rin ang lakas mo. Mga kapatid, diyan papasok ang biyaya ng Diyos.
Dahil nakita ng Diyos, kahit gutom ka na, pagod ka na, hirap na hirap ka na mag-concentrate sa gutom, tuloy pa rin ang gawain. Sabi ng Diyos, ito yung tao. Ito yung tao na pipiliin ko, na ilalagay ko sa mataas na posisyon. Amen? Alam niyo bakit napili si David? Si David, ano ba trabaho ni David? Tagapag-alaga na tupa. No? Tupador, right? Tupa. Shepherd. Pero si David, nakita ng Diyos paano niya pinagtatanggol ang kanyang maliliit na tupa. At pinagpapalit ni David ang kanyang buhay to defend his flock, his sheep. Sa kanya, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan. Lalo kung nakasalalay ang buhay ng aking tupa. Kaya si David, mayroon siyang tirador. Pati leon, pinapatay niya. Pati oso, pinapatay niya. Pati asong gubat, pinapatay niya. Sino ba yung larawan na yan? Siyempre, larawan niya ni Satanas. Larawan niya ng mga false prophet. Larawan niya ng mga false religion. Hinaharap mo sila kahit sila'y nag-aral, merong mga degree. Ikaw, Bible lang ang alam mo. Doon ka lang may degree sa Bible. Pero sila, lahat ng degree nasa kanila na. Mga degree ng mga pinag-aralan sa mundong ito. Pero wala silang degree ng salita ng Diyos. Ikaw meron. Kahit yun lang ang degree mo. Alam mo ang salita ng Diyos. Makatalo mo sila. Amen? Kapag ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Weak and powerful. Kaya ka natatalo, hindi mo ginagamit ang Bible eh. Ang ginagamit mo, natutunan mo sa eskwelahan. Ang ginagamit mo, yung mga filosofiya ng mga tinatawag na great philosopher, great enlightenment of this world, na wala naman kayo na-enlighten. Puro dark, makikita mo sa kanila. Pero itong Bible, hindi mo kabisado, hindi mo alam. Kaya, lagi kang talunan. Pero, kung ang Bible ay kinakabisa mo, inaana mo, hindi ka kailanman matatalo. Amen? Matatalo. Sabi dito, I give them eternal life, and they shall never perish. Mga kapatid, yan lang ha? Never perish. Tapos sasabihin, nawawala ang kaligtasan. Eh, sinabi na nga eh, never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. And my Father, verse 29, which gave me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Dalawang kamay yan, mga kapatid. Bali, apat. Di ba? Dalawang kamay natin eh. O di, kung dalawang tao yan, apat na kamay yan. O, kamay ng Ama, dalawa. Di ba? Kamay ni Kristo, dalawa. E di apat. Ito yung protection nyo. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo mahal ng Diyos dahil wala kayong makain. Hindi kayo mahal ng Diyos kasi hirap na hirap kayo na magbayad ng kuryente. Minsan hinahayaan lang ng Diyos. O anak, diyan ka muna sa sulok. Tiis ka muna dyan, anak ha. Diyan ka muna. Hindi ba yung mga nag-a-abroad niya eh, lalo yung sa, sinasabi, yung mga seaman, yung mga apprentice kung tawagin. Wala raw mga sweldo ng araw yan eh. Buti nga, ngayon meron na raw allowance. Pero doon, wala, ni allowance eh. Pero nagtitiis hanggang sa maging kapitan. Bakit? Kasi alam nila, ang future, darating ang panahon, pwede sila maging kapitan. Kaya kahit na nung sila pumasok, utusan. Di ba, nasabi ni Brother Boy, nasabi ni Brother Elmer, pag gusto kang pakantay ng kapitan mo, kanta ka.
Sinabi ng kapitan mo, sayo ka, sayo ka. Sinabi ng kapitan mo, bato ka mo sarili mo, bato ka mo sarili mo. Parang military, ano? Pero ginagawa yan ng mga apprentice. Bakit? Kapag para hindi sila palayasin. Para sila manatili at dumating ang panahon, sila na yung nando sa tuktok, sila na yung kapitan. Ganyan, experience ng mga seaman yan. Isa lang ba yan? Hindi po, marami yan. Halos lahat ng seaman na experience yan. Pero ba't di sila tumigiba? Kapag naniniwala sila, isang araw, magiging kapitan din ako. Hindi ako tatagal sa ganitong posisyon. Isang araw, tataas ako. Diba? Ang sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagle. Isaiah 40, verse 20. Maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Tayo, Pastor, wala pa tayong lupa, wala pa tayong building. Dati, nagka-building na tayo, pero wala tayo. Nangungupahan tayo sa lupa. Ilang beses na. Ngayon, wala na lahat. Pero, maghintay lang tayo. Amen? Meron naman po tayo sa pulong yantok eh. Hinuhulugan pa natin. Hindi pa natin matayuan dahil wala pa ng kalsada. Okay? Pangako naman ng management, itong tag-araw, kakalsadahan na. O, salamat po. Sana na, patuloy. Kapakalsadahan na. So, yung ating protection, double protection from the hands of Christ and from the hands of the Father. At ang sabi nga ng John 17:12, none of them will lost. None, even one. Di ba? John 17:12. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost. Mga kapatid, wala raw nawala sa mga binigay ng Ama kay Kristo. Baka mayroong binigay ng tatay nanay niyo sa inyo, baka wala na sa inyo ngayon eh. Tingnan nyo. Ano yung natatandaan nyo, binigay ng tatay at nanay ninyo, na ngayon ay wala na, dahil naiwala ninyo? Baka meron. Kung wala, madali. Kung lahat ng binigay sa inyo ng nanay at tatay ninyo, baka po na kayo bata, nasa inyo ba? Magaling kayo, steward. Kayo magandang bigyan lagi. Bakit? Nasa inyo pa eh. Kung ilang taon na kayo ngayon, nasa inyo pa. Pero pangkaraniwan, yung binigay sa inyo ng matatay nanay ninyo, nung kayo bata pa, pangkaraniwan, wala na. Nawala na. Na-misplace na. Di ba? O kaya, nasira na. O kaya, naibenta na. O kaya, naipamigay na. O kaya, tinapo na lang. Pero si Kristo, sabi niya, wala akong nawala kahit isa sa binigay mo sa akin. Sila ay aking iniingatan. Napaka-precious mo sa kamay ng Diyos. Tapos iisipin natin, hindi tayo mahal ng Diyos. Iisipin natin, pinababayaan tayo ng Diyos. Iniisip natin, hindi tayo sinusuportahan ng Diyos. Kung minsan, mali lang tayo ng paggamit. Humingi ka ng pambayad ng bahay. Nung dumating, pinangriban ng buhok mo. Sabi ng Diyos, anak, pambayad ng bahay yan, ba't nagpariban ka? Maginoon eh. Kasi, ang buhok ko, yung matagal ko lang hindi nga mapaayos eh. Sabi na may-ari ng bahay, ayos na. Okay, kailangan pa bayad eh. Diba? So, sabi na kapatid, ang Diyos, pag iningatan ka, forever yun. Amen? Forever yun. Pangatlo, tapos na tayo. Secured. Sabi nito, number 1, secured by God's love. Number 2, secured by Jesus and Father's hands. And number 3, secured by the Word of God.
Tayo ay secured sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 1, tayo po na born again sa magitan ng salita ng Diyos. Di ba? Verse 23, being born again. Yeah, born again. Kaya lahat ng Baptist born again, amen? Ang laging tanong, born again ba kayo mga Baptist? Of course. Bago nagkaroon ng Protestantism, ay meron na pong Baptist. At nasa encyclopedia yan. Ang sabi, yung Baptist ay galing sa Protestantism. Hindi po. Ang Protestant ay galing sa Catholic. Pero na-save sina Martin Luther sa magitan ng preaching ng mga Baptist. Pero si Martin Luther ay hindi sumama sa Baptist. Nagtayo siya ng Protestant. Ang ibig sabihin ng Protestant ay galing sa tang protest. Nag-protest sila laban sa Roma. Dahil sabi ni Luther, sinasabi natin, wala tayong pilak at ginto. Pero eto na, ang dami na natin pilak at ginto. Ba't hindi natin ibabigay sa mga mahihirap nating kababayan? Ang sabi raw ng Pope, hihira ka naman. Ang tagal natin inipon niya. Pamibigay lang natin. Oh. Kaya nagprotesta si Martin Luther. Humiwalay sa Catholicism. Nagtayo siya ng Protestant Church. Pero, bago niya ginawa yun, na-save na siya. Sa ngayon sa pag-aaral, no? Nabasa niya at nalaman niya yung mga sila Savonarola, sila Wycliffe, yan. Kaya bago pa nagkaroon ng Protestantism, mga kapatid, nandun na yung Baptist. Kaya nga noong pagtayo, si Martin Luther ng Protestantism, ay kasama niya ang Baptist. Yan. Kaya, sino ang nauna? Ang Baptist. Sino ang unang born again? Ang Baptist. Saan ba galing ang Baptist? Sa Christianism. Saan galing ang Christianism? Kay Kristo. Kaya, Kristo, Christianismo, Baptist. Then Baptist, tumayo ang Protestant. Through Martin Luther. At mula sa Protestant, lumabas ang maraming group of religion. Nagkahati-hati sila. Ang Baptist nagtago sa iba't ibang pangalan. Mennonite, isa sa mga pangalan ng Baptist. Sapagkat yung founder nila, si Simeon, ay isang Baptist. Kaya mga Mennonite, mga Anabaptist yan. Ay mga kapatid, born again! If you are a born again, you must be a Baptist. Amen? And if you are a Baptist, you must be born again. Eh, Baptist ka sa pangarap, pero hindi ka born again. Sa impyerno ka rin pupunta. Pero kung ikaw yung born again, dapat sa Baptist ka pumunta. Amen? Okay? May malalim na kahulugan yan eh. Why am I a Baptist? Bakit ako Baptist? Susunod, talakayin natin yan. At pag nalaman nyo kung ano ang pinagdaanan ng Baptist, magiging proud kayo dahil Baptist kayo. Sabi niya, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So yung word of God ay buhay at nananatili magpakailanman. At itong salita ng Diyos
na buhay at nananatili magpakailanman. Naligtas ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos, and you will become a born-again child of God. Amen? Kaya secure tayo through the Word of God, by the Word of God. Ang Bible, hindi lamang po nasa lupa. Ang sabi ng Biblia sa Psalms, ang salita ng Diyos ay settled in heaven. Thy word is settled in heaven. Kaya, pagdating natin sa langit, Pastor, ano pag-aaralan natin doon? Bible. At dadagdagan na lang ng Diyos. Kaya, hindi ka makakatakas sa pag-aaral ng Bible. Mula lupa hanggang langit. Kaya huwag mo nang pangaraping umiwas na makinig ng aral ng salita ng Diyos. Sapagkat habang umiiwas ka, naalalapit ka sa kasalanan, nalalayo ka sa Diyos. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hinahabol ka pa rin. Di ba yung mga anak, mga magulang, kahit na nasa malayong lupalo pang anak, hinahanap, gustong makita, di ba? Parang World War II, yung isang bata na nagsundalo, nabihag, dito pala sa Vietnam, noong World War II, nabihag yung kanyang anak. At nung siya nagkaroon ng pagkakataon, nirescue niya yun. Na-rescue naman nila. Naiuwi nila yung mga bihag ng mga Amerikano. Pero yung anak niya, namatay na pala. Pero lahat ng Amerikano nandun, nabihag, inuwi nila sa Amerika. Nakalulungkot lang, wala yung anak niya. At hindi alam kung saan nilibing. O nilibing pa ba ng mga Vietnamese. Pero dahil mahal na yung anak niya, isinuha niya yung buhay niya. Pumunta siya doon sa kampo kung saan nakakulong sa ilalim ng lupa ang kanyang anak at ang ibang mga bilanggo. Nilabanan nila yon, yung mga sundalong Vietcong. Natalo nila at nakuha nila yung mga prisoner of war. Pero malungkot, wala yung anak niya. Pero at least, ginawa niya ang paraan niya para i-rescue yung kanyang anak. Nahuli nga lang siya. Pero ang Diyos, hindi mo mahuli ang Diyos. Amen? Ang Diyos ay laging on time. Hindi po ahead of time, ha? Siya po ay laging on time. Kaya mga kapatid, by the Word of God, tayo'y na-save. At ang Word of God ay nabubuhay at nananatili magpakailanman. 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Kaya ligtas tayo sa magitan ng salita ng Diyos na madalas naman ini-ignore natin. Na ayaw natin pakinggan, ayaw natin pag-aralan, ayaw natin tunghayan, ayaw natin ipagsabi. Pero kapag ang salita ng Diyos through the gospel of Christ ay naihayag, mas liligtas ang bawat tao. Kaya sabi sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful. John chapter 6, verse 63, ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yan po sabi ng Panginoong Jesus. Ang salita na sinalita ko sa inyo ay salita ng Espiritu at ng buhay. Kaya, naligtas po tayo. Tayo po ay naligtas at na-secured tayo sa magitan po ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, sa magitan ng kamay ng Diyos, Jesus and the Father. At pangatlo, sa magitan ng kanyang banal na salita. Basahin mo ito mga kapatid. Kaya nga sabi ni Joshua 1:8, ba? Thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Grabe.
magkakaroon ka na ng prosperity, magkakaroon ka pa ng mabuting katagumpayan. Di ba yun naman ang hinahanap natin? Prosperidad at tagumpay. Eh bakit ayaw natin ipamuhay, sundin, pag-aralan ang salita ng Diyos? Eh nandito naman pala ang prosperity. Hindi po tayo prosperity gospel, ha? Pero gusto ko na rin maging prosperity gospel. Bakit? Eh at least prosperous ka. Ayaw mo ng prosperity gospel. Eh gusto mong yumaman. Diba? Eh gusto mo naman pala yumaman eh. Eh di pangaral mo yung prosperity ng salita ng Diyos. At magkakaroon ka ng good success. Yan po, lahat. Eh, wala gusto kong makita niyo, mga kapatid, sa conclusion, God prepared a mansion for us. Amen? John 14, 1-3. I go to the Father and prepare a place for you. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. So may mansion tayo sa langit. Huwag na tayo matakot. Pastor, ang bahay namin dito tumutulog. Pag umuulan lang naman yan eh. Hayaan nyo, pag walang ulan, walang tulog. Huwag lang iihi yung pusa. No? Pag umihi yung pusa, doon natakot sa butas, yun lang. Di ba? Sabi nga, ang bahay mo, ang street doon ay gold. Di ba? Kaya nga ang langit ay city of gold. City of diamond. City of gold, city of diamond, city of valuable stone. Mga precious stone. Doon ka titira. Pasamantala lang sa lupa. At habang nandito ka, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen? Pag makitang malungkot ka dahil ikaw ay mahirap, dapat mahirap ka na nga, nakasimangot ka pa. Dapat ikaw makita. Si pastor, mahirap lang yan. Pero, hindi makita nakasimangot yan. Nakangiti lang yan. Hindi mo nga alam kung gutom o busog eh. Hindi ba? Mahirap ka na nga, hindi ka pa ngumingiti. Ngumiti ka na. Para naman, hindi masira ang itsura ng mukha mo. Sabi nga ng Bible, a merry heart, act like a medicine. Yun daw, masayahin puso, nagiging laging magaling. Walang sakit. Yung palang taong lagi nakasimangot, maraming sakit. Ano sakit niya? Simangot. Pero yung taong lagi nakangiti, dahil masigla lagi ang kanyang puso, gumagaling sa karamdaman. Pero yung taong laging masakit ang puso, kahit walang karamdaman, nagkakaroon. Meron tayong mansyon sa langit. Heaven is a place of gladness. Lugar ng kasiyahan. Heaven is a place of togetherness with God. Amen? Makakasama na natin ang Diyos doon. Hindi hirap. Naghihirap ka nga dito sa lupa eh. Bakit parang ayaw mo pang makasama ang Diyos? Eh, kung ako nga tatanungin ninyo eh. Mas gusto ko na nasa piling ng Diyos na masaya at maligaya. Kaya lang, sabi nga ni Pablo, kaya ako nananatili rito alang-alang sa inyo dahil kayo ay marami pang kailangan. Kailangan ko pa kayong alagaan. Kailangan ko pa kayong pagsabihan. Kailangan ko pa kayong turuan. Pero kung ako tatanungin, sabi ni Pablo, gusto ko na umuwi sa langit. Magpahinga na. Kaya ang kamatayan po, hindi kinatatakutan. Ang kamatayan ay wini-welcome. Amen? Hindi matakot. Pastor, baka pagdapatin ako sa inyo, ako'y atakihin dahil ako'y high blood. Eh ano? Ayaw mo ba? Na ikaw ay atakihin at namatay. Ikaw ay nasa loob ng bahay ng Diyos. Eh, sabihin ng Diyos, anak, pag kumatay ka ng church, aalisin ko yung sakit mo. Eh, pastor, hindi naman gano'n eh. Anong hindi gano'n? Sinanalo siya nga eh. Sabi nanalo siya, pastor, may lagnat ako. Pastor, masakit ang ulo ko.
O sige po na, po na kayo dyan. Nung pagkatapos ako mag-preach, kakain na tayo, Pastor, galing na ako. Oh, talaga po? Oh, Pastor, ginisawan ako. Kaya wala na yung sakit ng ulo ko, di na ako nilalagnan. Kumatin na may sakit, umuwi na magaling. Pinag-pray ko muna siya bago tayo nag-service. Binigyan ko ng vitamins. May vitamins ako nun. Kaya huwag yung sabihin na, Pastor, baka, kasi, ganito eh. Mga batid, nililimatahan mo ang Diyos eh. Kapalagay mo, pag nasa bahay ka, wala kang sakit. Wala akong sakit. Ay, meron kang sakit. Hindi ako handa ng church, may sakit ako eh. Okay, may sakit ka. O, yung ba pananatili mo sa bahay, nagpapagaling sa'yo? Hindi rin, di ba? At least, basta nakapahinga ako. Oo, napahinga ka, pero hindi ka gumaling. E paano kung sabihin ng Diyos, nung kumagaling ka ng church, hindi gagaling ka na? O, di ka lang napahinga, gumaling ka pa. Uupo ka lang naman, di ba? Makikinig ka ng mensahe. Lalo, kung bibiyahin ka naman, sandali lang naman yun. Kaya, nagtataka ako, maraming Krisyano, na may sakit, pero hindi mo makita sa church. Malalaman mo na, nasa ospital. At doon, lahat ng sinabi ng doktor, ginagawa. Sabi niya, yung doktor, inaoperahan ka. No? Ang sakit nun, hiniwa ka eh. Una, tinuso ka ng karayong, pampamanhid. Okay. Tapos, hiniwa. Kapag hindi mo naman naramdaman yan eh. Kasi may manhid eh. Eh pagkatapos ng manhid, mararamdaman mo na yung sakit, di ba? Pagkatapos hiwain, tinahi ulit. Tinusok ulit, tinahi. Tapos tahiin. Lalabas ka na. Dok, bayad. Nakangiti ka pa. Dok, bayad. Tapos sasabihin mo kay Dok, salamat Dok. Diba? Pero ang Diyos, ganun ba ang Diyos? Hindi po ganun ang Diyos. Pero madalas, hindi natin mapasalamatan ng Diyos. Gumaling ka na sa sakit mo, di ka pa nagpapasalamat sa Diyos. Diba? Hindi ka naman sinisingil ng Diyos. Pero sa doktor, hindi ka naman sinisingil ng doktor. Pero alam mo, dapat mo siya bayaran. Kaya, ang gagawin ng pasyente, pagpunta doon, pagkakot ko din, yun eh, o kaya kung minsan, bago ka lumabas, may iabot sa iyo yung nurse. Love letter. Meron niya eh. Ito po. Nung makita, namatay. Nung makita yung bill sa laki, hindi matay, natuluyan. Mamaya, pag nakita niyo yung bill niyo, matuluyan na kayo. Samantalang sa church, wala kayong babayarang bill. Eh, Pastor, may offering naman. Asa sa iyo, mag-offering ka o hindi. Di ba? Pero pag pinagaling ka ng Panginoon, magaling ka. Okay, tayo po'y tumayo, tayo ng langit. Panginoon, salamat po. Meron kaming eternal security. Hindi kami kailanman mapapahamak. Hindi kami kailanman maaagaw sa iyong mga kamay. Hindi kami kailanman malalayo sa iyong pagmamahal. Kahit kami nagpapakalayo-layo, ahabulin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang aming kaligtasan ay magpakailanman. Walang katapusan. Forever and ever. Not just here on earth, kundi ang final ng aming salvation is in heaven. Meron kaming mansyon na umigan. Meron kaming transparent road na lalakad. Meron kaming tree of life na kakainin ng bunga. Merong rivers as crystal clear river na pwede kami uminom at hindi kami magkakasakit. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi lamang i-appreciate ang lahat ng ito,
kundi aming ibahagi rin naman sa iba. Panginoon, magbibigay po ako ng panyaya. Bago tayo magwakas mga kapatid, baka meron pa rito hindi pa tiyak ang kaligtasan. Baka, Pastor, ang totoo, hindi po ako ligtas. Pastor, ang totoo, hindi ko po alam kung pupunta po ba talaga sa langit o hindi. Kapatid, kung yan ang iyong sinasabi ng iyong isip at ng iyong puso, tanggapin mo si Kristo. Kahit tinanggap mo na noon, pero nagdududa ka pa na ikaw ba talaga iligtas, ikaw ba talaga anak ng Diyos, ikaw ba talaga ipupunta sa langit, ikaw ba talaga napatawad na sa kasalanan mo, kung nagdududa ka pa, tanggapin mo si Kristo. Wala pong mawawala sa iyo kung tatanggapin mo si Kristo. Bubuksan mo yung puso mo. Sapagkat pag hindi mo natiyak at namatay ka ngayong araw na to, sa impyerno ka pumunta, isang napakalaking pagsisisi na wala na po remedyo. Hindi ka na pwedeng maligtas pa. Pero hanggang nandito ka sa lupa, pwede ka pang maligtas. Basta pa sa puso mo ang iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng iyong buhay. Meron po ba? Okay. Mananalangin po ako. Sumunod ka. Ito yung panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pananampalataya, panalangin ikayong ligtas. Sundin mo lang kung ano yung sasabihin ko. Gawin mo ito sa puso. Kausapin mo ang Diyos. Upang maging anak ka ng Diyos. Maging born again Christian. Okay, ito po. Sabihin niyo ito. Panginoon Diyos, salamat po. Mahal mo ako. Nais mo akong maligtas. Nais mo akong dali sa iyong kaharian sa langit na bayan. Nais mo akong maging iyong anak. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoong Jesucristo na siyang nagbayad ng aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko po ang kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo sa aking puso't buhay bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Pagharihan mo ako. Gawin mo akong iyong tahanan. Dalhin mo ako sa iyong Ama. Sa iyong pagbabalik. Upang manipunan salubungin mo po ako upang ihatid sa iyong kaharian sa langit na bayan. Bigyan niyo po ako ng tanda ng Santong Espiritu sa aking buhay na ako ay anak ng Diyos. Patawarin mo po ako, Ama, sa bawat kasalanan na aking nagawa. Nagsisisi na po ako. Linisin niyo po ako banalin ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat ako po ang nagtitiwala na ang Panginoon sa Kristo lamang ang tanging tagapagligtas ng aking kaluluwa, espiritu, at katawan. Ito po ang dalangin ko na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ako na lang po mananalangin, mga kapatid. Kung merong sinabi sa iyo ang Diyos, pwede kang lumapit sa harap. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kasiguruhan, ng katagumpayan. Pagpapala, huwag mong asahan ang mga bagay ng mundong ito. Pero kung aasahan mo ang Diyos at ang kanyang salita, yung mga bagay ng mundong ito na kailangan mo, gaano mang kalakihan, gaano mang karami yan, gaano mang kamahal yan, kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Sapagkat Diyos na di naman ang may-ari ng lahat ng yan. Maging ng kayamanan ng kanyang kaharian natin. Kaya huwag mo limitahan ng Diyos. Huwag mong isiping mahirap ka kasi mahirap ang Diyos mo. Hindi po. Kundi kaya ka naghihirap, sabi ng Bible, sapagkat hindi ka humihingi. At kung humihingi ka, gagamitin mo lang sa masamang gawain. Masamang kita, masamang plano. Kailangan, kung hihingi ka sa Diyos,
tiyakin mo, tama ang puso, tama ang paghingi mo, tama kung saan mo gagamitin ang bawat biyaya na hinihingi mo sa Diyos. At pag nakita ng Diyos, na gagamitin mo sa tama, sa ikaluluwalhati niya, sa ikabubuti mo at ng lahat ng mga Kristyano, especially, God will give it to you. Hindi kulang, sobra-sobra pa. Upang meron kang ipamahagi sa iba. So tayo dito ngayon, tayo may manalangin, tayo tumati sa harap, and we will close the service. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Tulungan niyo po kami na huwag kaming mag-worry, huwag kaming problema, huwag kaming mag-doubt sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, kagandahang loob. Kahit na lang nandun na kami sa brink na kami ay magbaback out na. Hanggang buhay kami, tumuloy lang kami. Sapagkat maaaring iyon na yung hangganan upang ibigay mo na ang iyong pagpapala. Sapagkat nais mo rin naman na kami ay tumatag at tumibay sa magitan ng iyong salita at sa magitan ng mga pagsubok. Maluwalhati po kayo Ama sa bawat sa akin. At invest rin po maging aming offering, ang pagkakaloob, at ito yung maging pagpapala sa akin. Pagdalangin sa pangalan po ng Panginoon Susamen. Give thanks with